Noong April 10, 2016, malapit nang gumawa ng history ang San Antonio Spurs. Walang NBA team ang nakatapos ng buong season na walang talo sa home court nila. Pero nung gabing yon, 39-0 ang Spurs sa sarili nilang building, konting-konti na lang para maging perfect. Kasama ang isang Hall of Fame na coach, isa sa pinakamagaling na trio sa buong liga, ang reigning Defensive Player of the Year, at madaming magagaling na veterans. Ready na silang bigyan ng fans nila ng isang hindi makakalimutang gabi. Pero back to Curry. You cannot give him an opening. Curry for three. Green. And there's Curry. Ang nakaharang sa kanila noon para maging legendary ay hindi lang basta isang point guard. Siya ay si Steph Curry. At hindi lang to basta anong version niya. Ito ang 28-year-old na prime Steph Curry. Ang pinakamagaling na shooter sa history ng NBA. Sinasabi ng ilan na siya ang best point guard of all time. At nasa physical peak niya sa pinakamatinding kondisyon niya. Noong 2016, tinapos ng San Antonio Spurs ang season bit-bit ang the best home record sa history ng liga. 40 wins at isang talo. He's levels above anybody else, Sean. I mean, offensively, God does things that no... Noong 2015, nakarating si Steph Curry sa kanyang unang NBA Finals. Sa loob ng 6 na unforgettable games, pinabilib ni Steph at ng Warriors ang mundo gamit ang bagong klase ng basketball. Relentless movement, ball screens, at ang pinakamalupit na shooting na nakita sa laro. At nung natapos ang lahat, naging champion sila sa wakas. The last one standing. Pero kahit may confetti at trophy, mabilis na binatikos ng mga critics ang panalo nila. Injured daw kasi sina Kyrie at Love. Si Andre Iguodala ang nanalo ng Finals MVP, hindi si Steph. Their playoff run was too easy. Kung yung mga critics ba ang nagpa-motivate sa kanya o yung sarili niyang kagustuhan na maging the best, hindi natin masigurado kung ano ang naisip ni Steph nung summer na yon. Pero ang masasabi natin, hindi na siya tulad ng dati nung bumalik siya. And when a player has the skills and has trained himself to have the skills to be able to shoot, dribble, left, right, etc. And then you mix that with this calmness and poise, then you have a serious problem on your hands. Nung nagsimula ang 2016 season, pumapasok ang NBA sa isang bagong teritoryo. Hindi lang basta naging magaling si Curry nung taon na yun. Iba ang level ng galing niya. At ngayon, aalamin natin kung hanggang saan talaga umabot ang peak greatness niya. Si Drew Holiday ay isa sa pinakamagaling na perimeter defenders ng liga. Si Anthony Davis, isa sa pinaka-dominant na interior stopper sa laro. Pareho silang nasa physical prime nila noong 2016. Pero sa opening night, walang kwenta ang lahat ng yun. Steph, he's on a different planet right now. He's an alien. I don't understand. Madaling nakalusot sa kanila si Steph Curry mula kahit saan. Deep threes, mid-range pull-ups, finishes at the rim, walang nakapagpabagal sa kanya. Umiskor siya ng 40, nagpadala ng malinaw na mensahe sa buong NBA. Yung last year, hindi yun tsamba. Baka naisip nila, no big deal lang yun. Isang game lang naman yun. Sa NBA, mabilis lang dumating ang second chances. Siguro sinabi ni na Holiday at Davis sa sarili nila, babawi kami sa susunod. At paglipas lang ng 4 na araw, nakuha nila ang chance nila. Pabalik sa home court nila sa New Orleans, kakampi na nila ang crowd ngayon. Habang si Curry naman ay nasa second night ng back-to-back game. Pero imbes na bumagal, kabaligtaran ang ginawa niya. Switched out on him. Curry for three! And 51! 4 na araw matapos umiskor ng 40, mas lalong sumabog ang laro ni Curry. 53 points, laban sa dalawang elite defenders ng NBA. Parehong nasa prime nila. Parehong gutom na makabawi sa nangyari, ilang araw pa lang ang nakalipas. Pero hindi pa rin nila siya mapigilan. Hindi man lang nila siya mapabagal. Ito ang prime Curry, unstoppable. I don't understand. I fouled him on a half-court shot when we played him 3 weeks ago, and he
I'm pretty sure he didn't even look at the rim, and he still almost made it. It hit the back of the rim. Ang mas nakakatakot pa sa lahat ay ginawa niya to nang hindi umaasa sa mga referee. Karamihan sa mga elite scorers sa history ng NBA ay pinapataas ang stats nila sa free throw line, pero hindi kailangan yan ni Steph. Sa totoo lang, kung babalikan mo ang history ng NBA simula nung na-introduce ang 3-point line at titingnan mo ang lahat ng player na nag-average ng at least 30 points per game, tapos iikliin mo ang listahan sa mga nakagawa nun habang kumukuha ng mas mababa sa 6 na free throws kada gabi, ito ang mga pangalan na makikita mo. Ang prime Steph Curry ang pinaka-pure na scorer na nakita sa buong laro. Hindi niya kailangan ng gimmicks, hindi niya kailangan ng whistle, at hindi siya umasa sa mga refs para pataasin ang numbers niya. He simply got buckets kahit kailan niya gusto, kahit paano niya gusto, at walang magawa ang sinuman para pigilan siya. I've never seen a shooter greater than Steph Curry. I mean, it's off the dribble, it's spot up, it's anywhere on the floor, it's his movement without the basketball, it's catch and shoot, it's taking you off the dribble. Ngayon, madaming debate kung sino talaga ang greatest point guard sa history ng NBA. May mga nagsasabi na si Magic Johnson ng 80s Showtime Lakers, while others argue si Steph Curry. Pero natanong mo na ba sa sarili mo, sa kanilang dalawa, sino ba talaga ang umabot sa mas mataas na peak? Kung pagtatapatin mo yung pinaka-best season nila, sino ang may ultimate point guard season? Pues, ito ang sinasabi ng mga numero. Ito ang mga advanced stats na pinaka-importante ngayon. Ito mismo yung mga numerong inaasahan ng mga coaches, scouts, at analysts para bumuo ng championship teams. Ngayon, tingnan mo ang stats ni Magic noong 1987. Yung season na itinuturing ng marami bilang peak ng Showtime Lakers. Talagang legendary sila, walang duda. Pero kapag itinapat mo yan sa 2016 season ni Steph Curry, parang hindi man lang dikit ang laban. Sasabihin ng iba na hindi numero ang nagkukwento ng buong istorya, pero ang realidad ay mas malalim pa. Alam ng lahat na binago ni Steph Curry ang basketball ng tuluyan dahil sa kung paano niya in-stretch ang mga depensa at binago ang court dahil sa gravity niya. Pero yung 2016 Curry ang nagpakita nito sa pinakamataas na level. Ang version na nag-push sa lahat ng team sa liga na sabihin sa sarili nila, kapag hindi tayo nag-adapt, maiiwan tayo. He single-handedly changed the no lead is safe. Sobrang galing ng 2016 Curry na literal niyang inalisan ng trabaho ang ibang mga players. I mean, yung mga bigs na hindi makasabay sa small ball o hindi kayang lumabas para dumepensa sa 3-point line ay agad naging pabigat sa team. At paano mapapanatili ng mga teams ang isang player sa court kung dinadaanan lang sila ni Steph ng mga 3-pointers na parang layups lang, pero hindi lang sa mga bigs yan. Ngayon, hindi man lang i-consider ng mga front office ang isang point guard na hindi marunong tumira. At ang pagbabagong yun ay babalik mismo kay 2016 Steph Curry. Sa NBA, ginawa ang mga records para basagin. Inevitable yan. Nalampasan ni LeBron si Kareem, for example. Tinalo ni Nikola Jokic ang PER ni Jordan. Pero ito ang totoo. Yung mga records na yon ay naglaro lang sa parehong range. Hindi nilampasan ni LeBron si Kareem ng 15%. Hindi iniwanan ni Jokic si Jordan ng 10%. Pero ang 2016 Steph Curry, hindi lang niya binasag ang dating hindi matalo-talong 3-point record. Sinira niya ito. Binasag yung dating record ng halos 50%. Hindi lang to basta isang bagong record na ginawa. Isa tong bagay na hindi pa nakita noon ng NBA at kahit ng buong sports history. I mean, palaging nababasag ang mga records. Pero ang makita yung isa na winasak ng ganun ni Curry ay isang bagay na hindi ka panipaniwala. You feel me? I'm like, he doing the that we was like, you can't do that in the league. He started doing it. I'm not. Yeah, you going too fast. Hindi makapaniwala ang mga NBA legends sa pinapanood nila. Ito yung mga players na binuhay at hininga ang basketball sa buong buhay nila, na akala nila ay nakita na nila ang lahat sa laro. Pero nandito ang isang bagay na sobrang bago. Isang bagay na hindi nila papaniwalaan kung hindi nila nakita ng sarili nilang mga mata. Think about it. Walang sino man sa history ng NBA ang nag-average ng 10 3-point attempts per game sa buong season.
Pero si Steph tumitira ng 11 at nasho-shoot niya to sa nakakabaliw na 45%. Isang percentage na pinapangarap lang ng karamihang players. At ang mas nakakabaliw pa dyan ay hindi lang ito mga ordinaryong threes. Ito ay mga bombs galing sa distansya na hindi man lang maiisip tirahin ng ibang players. He's the greatest shooter I've ever seen. He's a hell of a player. He's a great player. Walang sense to para sa kahit na sino. Binabago ng prime Steph Curry ang realidad, ginagawa ang inakala ng lahat na imposible. At ang pinakamatindi pa dyan, na nanalo ang team niya habang ginagawa niya yun. Sa totoo lang, hindi lang basta sila nananalo. Naset nila ang pinakamagandang regular season record sa history ng NBA. Kapag pinagsama-sama mo lahat yan, ang nangyari noong 2016 ay isang kumpletong anomalya. Now, yes, hindi tinapos ng 2016 Steph Curry ang season ng may championship. Yun lang ang nag-iisang mantsa sa pinakamagandang regular season kailanman. But look at the facts. It took a perfect storm to bring him down. Kinailangan pa ng isang prime na LeBron James at prime na Kyrie Irving para magbigay ng masterpiece na laro. Game after game after game. Binaligtad din ng suspension ni Draymond Green ang series. At nung panahon na yun, isa pang mahalagang warrior ang injured na. At mismong si Curry ay hindi rin 100% ang lakas. Na-sprain niya ang MCL niya noong first round laban sa Houston. Lumala ulit pagkatapos. At pagsapit ng finals, halata namang hindi na siya tulad ng dati. Pero kahit may nangyaring ganun, umabot pa rin sa dulo ang series. Ganyang ka-unreal ang 2016 Steph Curry. Oo, hindi siya nanalo ng ring nung taong yun. Pero masyado siyang naging dominant kaya nag-decide si Kevin Durant, isa sa pinakamagaling na scorers na nakita sa laro, na ang pinakamagandang chance niya para sa title ay kasama si Curry at hindi laban sa kanya. At nang magsama sila, hindi lang sila basta nanalo. Kinontrol nila ang buong liga. Magkasama nilang pinagharian ng NBA at pinilit ang bawat ibang team na pag-isipang muli kung paano dapat laruin ang basketball. Ito ang totoong sukatan ng prime na si Steph Curry. Sa peak niya, hindi lang siya ang pinakamagaling na point guard. Siya ang player na tuluyang nagpabago sa laro forever. Do you know the light-skinned man, the light-skinned man, the light-skinned man? Do you know the light-skinned man that lives on Drury Lane?